Last year, ginawan ko nga ng video ang patungkol sa most iconic sports bike ng Triumph na Daytona. Sabi ko sobrang nakakapanghinayang naman kung ang napakagandang motor na to hindi na magtutuloy sa market. Alam mo naman ako, pagdating sa mga sports bike, fan na fan talaga ako nung mga mala jet fighter na itsura, katulad na lang ng Daytona. Sabi ko nga sana ibalik ulit ng Triumph ang motor na to, nang sa ganon magkaroon pa tayo ng iba pang pagpipilian pagdating sa 600cc lineup. And guess what? Mukhang nagdilang anghel talaga ako dahil ngayong 2024 ang Daytona 660 ay muli nang nagbabalik sa market. Kaya tara, samahan nyo kung alamin kung ano-ano na ba ang mga na-upgrade sa motor na to. Nagsimula ang karera ng Daytona nung pinakilala ito ng Triumph sa market noong year 2000 pa. Actually, naka-inline 4 pa nga ang engine nito noon bilang pangtapat sa mga Japanese super sports katulad ng CBR 600RR, Yamaha R6, ZX6R at GSX 600R. Pero noong 2005 lumihis muna si Triumph sa kompetisyon dahil naniniwala sila na ang perfect engine configuration na nababagay sa isang 600cc super sports ay isang inline 3 na engine. Bukod kasi sa mas magbibigay ito ng magaan na timbang at malakas na torque, di hamak na mas komportable itong dalhin dahil mas malikse ang maneuverability mo dito at hindi masyadong mainit sa pakiramdam. Kaya nung nilabas ng Triumph ang Daytona 675 sa merkado, marami nga agad ang naging interesado. Actually, noong 2006 nga ay nagsimulang mag-produce ng 4,000 units nito si Triumph, which is 1,000 units nito ay nakalaang ibenta sa UK market habang ang 2,000 units naman ay sa US at ang natitirang 1,000 units naman para naman ito sa iba't ibang panig ng mundo. Nung panahon na to sobrang dumami ang demand para sa motor na to at dumating pa nga sa punto na kailangan mong maghintay ng 3 buwan bago dumating sa'yo ang in-order mong Daytona. Kaya nga mahirap na magkaroon ng isang unit nito dahil limitado lang talaga siya. Pero actually may nakita nga akong isang unit nito na nakadisplay sa marketplace. Masasabi kong na-hit naman ng Daytona yung pinakarurok ng tagumpay niya when it comes sa sales. Though nagtuloy-tuloy lang ito hanggang 2017. Pero nung mga panahon na to, dito na nag-iba yung taste ng mga consumer. Biglang lumaki na rin kasi ang market ng big bike sa buong mundo. Kaya madami ng option yung mga tao katulad na lang ng naked bike, adventure bike at touring bike na mas madaling dalhin. At dito naman nagkulam si Triumph dahil hinayaan nila sa ganitong sitwasyon ang motor na nagpasikat sa brand nila. Actually, habang lumilipas ang taon, pakunti na lang ng pakunti yung mga upgrades na ginagawa nila dito. Kaya napag-iwanan na din ito ng mga Japanese brands hanggang sa tuluyan na ngang itong na-discontinue noong 2016. Pero syempre lahat naman may ups and downs sa buhay. Pag natumba ka, bumangon ka lang ulit. Kaya't heto matapos ang halos kalahating dekada, nilabas na rin ng Triumph ang pinaka-latest version ng Daytona ngayong 2024. Sa kanyang makina, ito ay kargado ng napaka-responsive na inline 3 engine na naka 12 valves na rin at may 240-degree camshaft configuration. Kaya asahan na natin ang mala-muscle type na may pagka-inline 4 sound na magagawa nito. When it comes sa kanyang power, kaya niyang sumagad sa 94 horsepower at 11,250 RPM at may arangkada na 69 Nm of torque at 8,250 RPM. Sa ngayon, wala pa itong official top speed dahil bago pa lang ito at wala pa masyado sa merkado. Pero para ma-visualize nyo kung gaano ito kalakas, siguradong hindi ito nalalayo sa R7 at CBR 650R. Since parehas lang ang engine nito sa Trident na nagta-top speed sa 250 kph, malamang nasa around 230 kph din ang magagawa nito dahil magkakadikit lang naman sila ng power. Mauunawaan mo lang yung ino-offer na Daytona na riding style kung minsan ka nang nagkaroon ng 600cc na may inline 4 na engine. Kasi kung hindi naman nagmamatter sa'yo ang top speed, marahil magugustuhan mo yung pagiging magaan nito, pagiging torquey at pagiging matipid sa gas dahil naka-inline 3 nga lang ang kanyang makina. Kaya nga pagdating naman sa pabilisan bumulusok, hindi ka mabibitin sa motor na to, lalo na sa mga biglaang overtaking dahil dito naman talaga eksperto ang mga inline 3 na makina. Sample na lang ng master torque ng Yamaha na MT-09 na konting hiklat mo lang ay siguradong aangat talaga.
Dahil malakas bumulusok ang motor na to, kailangan kaya mo din itong mapahinto with an instant, kaya buti na lang kinabitan ito ni Triumph ng radially mounted na 4-piston caliper sa unahan at may kasamang 310mm na dual disc. Tapos sa likod ay naka single pot caliper naman ito na may kasamang 220mm disc, and both brakes ay parehas ng naka ABS. Meron naman itong tatlong available na riding modes, which is Sports, Road at Rain. And also naka ride-by-wire throttle na rin ito at equipped ng assist sleeper clutch, kaya asahan na din natin ang mas smooth na deceleration sa motor na to at lalong mas malambot na gear shifting. May switchable traction control na rin ito na magliligtas sa'yo sa mga mabubuhangin at basang kalsada. Sa kanyang fuel consumption naman, kaya nitong kumonsumo ng 4.9 liters sa kada 100 kilometro na takbo at kaya naman nitong magkarga ng 14 liter na gas. Kung ikukumpara natin sa dating Daytona, malaki na ang pinagbago nito when it comes sa power, kasi noon kaya niyang mag-produce ng 120 horsepower kasi nga pure super sports talaga siya, katulad ng R6 at CBR 600RR. Pero kasi ngayon, naging sports tourer na lang ang datingan nito, kaya asahan mo ang malaking kabawasan nito sa power dahil mas nag-focus na ang Triumph sa ergonomics ng motor na to, kung paano ba siya makakapagbigay ng ginhawa sa rider na gagamit nito para mas makater pa niya yung mga rider na naghahanap ng mas relax na motor pero aggressive looking pa rin, 'di ba? Bakit ito pa rin ang piniling makina ng Triumph at hindi na lang inline 2 kung gusto talaga nilang maging komportable ito gamitin? Well, para sa kanila ang inline 3 na talaga na makina ang pinakabalanse sa lahat ng aspeto. Tunog big bike pa rin dahil hindi naman nalalayo sa inline 4 ang sounds na napoproduce nito. Isa pa, kumpara sa mga inline 4 na makina, mas magaan itong dalhin dahil mas agile siya. At syempre, less init na din dahil 3-cylinder lang naman ang nag-i-ignite dito. And bukod doon, meron din itong mas malakas na torque na suitable para sa mabilisang overtaking. Sa overall looks, masasabi kong naging plain at simple lang ang design ng fairings nito. Hindi siya naging sobrang patusok katulad nung nasa previous version. Kaya sa tingin ko may konting pagbabago lang sa aerodynamics niya. Meron lang siyang Daytona sticker sa magkabilang gilid at malaking 650 sa underbelly nito. At syempre, nandyan din yung signature logo ng Triumph sa kanyang tangke. For me, okay itong ginawa ng Triumph para mas ma-showcase pa niya talaga lalo yung napakagandang color scheme ng Daytona, which is the Snowdonia White, Satin Granite at Carnival Red. Nagustuhan ko nga din yung kanto ng fuel tank nito dahil it gives sharpness sa kanyang overall design. Isa nga din sa napansin ko ay yung mga parts na minana nito sa kanyang mga kapatid na Tiger at Trident 660. Katulad nitong headlight na same sa Tiger, yung kanyang underbelly exhaust na same naman sa Trident, and also pati yung kanyang undertail ay similar nga din sa Trident. Though goods naman yon kasi ang target talaga ng Triumph ay hindi masyadong tumaas ang presyo nito, kaya kinuha na lang nila yung mga existing parts sa ibang motor nila. Sa kanyang dash, medyo similar nga din ito nung nasa Tiger at Trident na LCD display na may split design. Sa totoo lang, maganda din yung pagiging simplicity ng dashboard nito kasi mas madali mong maiintindihan ang function niya. Nowadays kasi sa sobrang high-tech na ng mga motor, hindi mo na rin magamit lahat ang mga technologies na nakapaloob dito. Isa nga din sa napansin ko ay yung design ng buntot nito. It turned out kasi na hindi na siya pasubsob. Kaya kung mag-aangkas ka, hindi na siya masyadong mangangalay dahil hindi na nga patuwad ang seating position niya dito. Actually, yung tindigan nga nito ngayon ay parang naging sports tourer na talaga kasi compare sa mga previous model nito, mas aggressive talaga ang body posture mo dito. Ang nakikita ko ang straight na competitor nito sa market ay yung CBR 650R ng Honda. Mahahalata mo din na nakadesenyo ito bilang pang touring kasi hindi na mataas ang seat height nito. Actually, mataas lang siya ng 5mm sa Trident. Kaya kahit yung mga 5-footer na Pinoy, kayang-kayang dalhin to dahil nasa 810mm na lang ang kanyang taas. Para sa mas banayad na pag-bounce ng motor na to, kinabitan ito ni Triumph ng 41mm big piston Showa fork. Yun nga lang, wala itong adjustability. Pero according naman sa Triumph, ang performance ng fork nito non-negotiable. Kumbaga, yung rebound at compression niya ay suitable na para sa kahit anong road condition na tatahakin mo. When it comes sa handlebar, medyo relax na nga yung clip-ons na nilagay dito kasi hindi na nga masyadong lowered katulad nung nasa previous version. And malaking kabawasan yon lalo na pag may long rides ka kasi makakabawas yon sa ngalay ng kamay at balakang mo. Pagdating naman sa kanyang mga wheels, ito ay naka lightweight 5-spoke cast aluminum na nagbibigay ng mas magaan na handling sa Daytona. Together with Michelin Power 6 tires na may magandang grip kahit sa mga wet road condition. Kaya siguradong hindi ka kakabahan dito. Ang sukat naman ng kanyang gulong sa unahan ay 120/70/17 habang sa likod naman ay 180/55/17. Actually, same design lang ito nung nasa Trident at Tiger.
Ang pinagtataka ko nga lang dito kahit 3-cylinder siya, umabot pa rin sa 201 kg ang kabuuang timbang niya. Nakakapagtaka yun, di ba? Mas magaan pa dito yung ZX6R, the fact na inline 4 ang engine niya. Sa tingin ko ang nagpabigat na lang sa Daytona ay yung kanyang steel frame kasi sa ZX6R naka-aluminum ito. Sa kanyang kabuuang lapad magmula sa magkabilang handlebars, meron lamang itong 736mm na sukat. Actually kasing lapad lang nito yung isang NMAX na may lapad na 740mm. Kaya hindi ka masyadong pahihirapan nito sa pagsingit-singit sa traffic. And the $1,000,000 question is, magkano ba ang motor na to? Well, sa ibang bansa nagkakahalaga ito ngayon ng $9,195. Lamang lang ito ng $600 sa Trident. Kaya para may mabuong amount sa isip nyo, i-add na lang natin yung difference na $600 sa presyo ngayon ng Trident dito sa Pinas, which is 522,000 pesos. At ang palitan ngayon ng dolyares ay 55 pesos per dollar. Kaya kung ita-times natin ang $600, lalabas na 33,000 pesos ang itinaas nito kesa sa Trident, which is total of 555,000 pesos. Well, posible talaga ang ganyang price point kasi hindi naman nalalayo ang presyuhan nito sa R7 at CBR 650R. And sa tingin ko, ito naman talaga yung tatapatan ng Triumph. Overall, para sa akin, hindi na sa super sports category na bibilang ang Daytona, kundi sa sports tourer na talaga. Dinesign na kasi ito ng Triumph na maging usable sa pang-araw-araw. Ito rin naman ang naging dahilan ng mga super sports noon kaya humina ang bentahan kasi hindi nga siya practical gamitin dahil sobrang nakakapagod. And para sa akin maganda yung transition na ginawa ni Triumph sa motor na to kasi mas lumawak pa lalo yung market nila dahil this time hindi na lang sports bike enthusiast yung magiging target market nila dito kundi pangkalahatan na talaga. Kaya para maging maganda ulit ang introduction ng Daytona ginawa na nga nilang mas komportable ito and yet aggressive looking pa rin nang sa ganon magamit mo din ito lagi and at the same time sporty looking pa rin. Kayo guys, anong masasabi nyo sa bagong Daytona ng Triumph? Pakikomento na lang yan sa baba dahil excited na akong mabasa yan.